Magandang araw po sa inyong lahat. Kindly subscribe po kung bago pa lang kayo sa channel ko. Simulan na po natin. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang tumutupad sa kautusan ay naghahandog ng maraming hain. Ang sumusunod sa mga utos ay naghahandog ng hain ng kapayapaan. Ang gumagawa ng kabutihan ay naghahandog ng handog na harina, at ang nagbibigay ng limos ay naghahandog ng papuri. Ang pagtalikod sa kasamaan ay nakalulugod sa Panginoon, at ang pag-iwas sa kasamaan ay handog ng pagbabayad sala. Huwag kang haharap sa Panginoon na walang dala, sapagkat ang lahat ng ito ay hinihingi ng kautusan. Ang handog ng matuwid ay nagpapalusog sa dambana, at ang mabangong samyo nito ay umaabot sa kataas-taasan. Ang hain ng matuwid ay katanggap-tanggap at hindi malilimutan. Luwalhatiin mo ang Panginoon ng may bukas palad na puso, at huwag mong ipagkait ang unang bunga ng iyong kamay. Sa bawat handog, magpakita ng masayang mukha, at ialay ang iyong ikapu ng may kagalakan. Magbigay sa kataas-taasan ayon sa ipinagkaloob niya sa iyo, at magbigay ng may mabuting loob, sapagkat ang Panginoon ay nagbabayad at gagantihan ka ng makapitong ulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang naghahandog ng papuri ay lumuluwalhati sa Diyos. Tipunin ninyo sa akin ang aking mga tapat, at ang nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Ipinahahayag ng langit ang kanyang katarungan, sapagkat ang Diyos ang hukom. Tugon. Ang naghahandog ng papuri ay lumuluwalhati sa Diyos. Pakinggan mo, aking bayan, at ako'y magsasalita. Hindi kita pinagsasabihan dahil sa iyong manghain, sapagkat ang iyong mga handog ay laging nasa harap ko. Tugon. Ang naghahandog ng papuri ay lumuluwalhati sa Diyos. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Panginoon, iniwan na namin ang lahat at sumunod sa iyo. Sumagot si Jesus. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino mang nag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, anak, o lupain dahil sa akin, at sa mabuting balita, na hindi tatanggap ngayon pa lamang ng makasandaan. Mga bahay, kapatid, ina, anak, at lupain, kasama ng mga pag-uusig. At sa panahong darating, buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna ang mahuhuli, at ang nahuhuli ay mauuna. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Mga kapatid, ang sentro ng mensahe ngayon ay tunay na paghahandog. Sa unang pagbasa, malinaw
Hindi lamang pera ang handog. Hindi lamang ritual ang mahalaga. Ang tunay na handog ay ang pagtalikod sa kasamaan. Ang tunay na hain ay ang paggawa ng kabutihan. Ang tunay na papuri ay ang pusong bukas at masaya sa pagbibigay. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Pedro, iniwan na namin ang lahat. May sakripisyo ang pagsunod kay Kristo. May iiwan, may mawawala, may pag-uusig pa nga. Ngunit ang pangako ni Jesus ay malinaw. May gantimpala. Hindi lang sa langit, kundi ngayon pa lamang. Hindi ibig sabihin magiging mayaman sa pera, ngunit yayaman sa biyaya, yayaman sa kapayapaan, yayaman sa kahulugan ng buhay. At ang napakalalim na paalala, maraming nauuna ang mahuhuli at ang nahuhuli ay mauuna. Sa mundo, mahalaga ang posisyon, mahalaga ang ranggo, mahalaga ang pagkilala. Ngunit sa Diyos, iba ang sukatan. Ang mapagpakumbaba ang itinataas. Ang tahimik na naglilingkod ang kinikilala. Bilang lingkod at tagapagsalita ng Diyos, napakahalaga ng paalalang ito. Ang tunay na halaga ay hindi sa palakpakan ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Panalangin. Panginoong Diyos, turuan ninyo kaming maghandog, hindi lamang ng salita, kundi ng buhay na sumusunod sa inyo. Tulungan ninyo kaming magbigay ng may galak, maglingkod ng may kababaang loob, at magsakripisyo ng may pagtitiwala. Kapag kami pinanghihinaan dahil sa aming iniwan, ipaalala ninyo ang inyong pangako na walang sakripisyong hindi ninyo ginagantimpalaan. Naway piliin namin ang maging huli sa mata ng mundo upang maging una sa inyo. Amen. God bless po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.